Ang boxing, buwis buhay talaga. Pagtapak ng boksingero sa ring, para na ring nasa hukay ang isa pa niyang paa. Alam ito ni Dodong. Lumatay ang masasakit na salita na nooy pinakawalan sa maliit at patpating si Dodong. Kaya si Dodong nagpaturo kung paano protektahan ang sarili sa kanyang kuya Jelmar, isang boxer. Si Dodong tuluyan ang nagka-interes sa boxing. Nagsanay gamit ang lumang boxing gloves at sako na ginawa niyang punching bag. It was at this moment that he knew. Hello guys, welcome to vlog. Napikot ko guys, napaakan og liguan. Oh no! Don't skip ads. Hello guys, sorry kayo na ba? Taron, trabaho na to noon. Guys, boksingon na to ng tahop. Tara guys, oh. Tara guys, oh. Let's go! Sige. Kapoy kayo guys. Padayon naghapunta para sa panggandoy. Sige, padayon ta. Pacha guys ha. Kapoy. Gigutom ko. Bukaw ko guys. Anumang bagsik sa ring, knockout pa rin sa kahirapan si Dodong. Walang trabaho ang kanyang ina at sa pagsasaka sila binubuhay ng kanilang ama. Gayunman, itinuloy pa rin ni Dodong ang pagboboxing. Pacha guys ha. Kapoy. Gigutom ko. Bukaw ko guys. Imagination. Guys, natin bagong baso karon. Improvise. Guys. Bakang sila pinigay? Guys, natin basong bago guys. Improvise. Tunay yan, oh.
So, nabuslot na. Tara guys, nabuslot na. Lumuwas papuntang Sindangan, Zamboanga del Norte para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dahil wala siyang ibang matuluyan, inirekomenda siya ng kanyang kuya Jelmar sa Unified Sindangan Athletics Association o USAA. Ang bayan ng Sindangan, itinuturing na boxing capital ng Zamboanga. Ang mga bata rito maagang sinasanay sa amateur boxing. Bukod sa libreng tirahan at pagkain, nakakatanggap din daw paminsan-minsan si Dodong ng allowance. Salamat. Pilit niyang pinagsasabay ang training sa boxing at pag-aaral. May lakas kasi yung batang yun, ma'am. Kita ko yung nasa sparring niya. Matapos ang 8 buwang training sa pista ng Sindangan nito lang Setyembre, si Dodong inilaban sa sparring exhibition. Soon after.